The moment na maging ganap na car owner ka na, kahit anong sasakyan pa yan, diesel man or gasoline engine, siguradong ma-encounter mo ang term na tune-up or tuning, or yung sa Tagalog ay pagtotono ng makina. So ano nga ba ito? Dati akong gitarista sa banda at ang tuning ng makina ay hindi nalalayo sa tuning ng gitara. Kasi guys, alam nyo, yung gitara pag wala po yan sa tono, tutunog din po yan, kaya lang hindi nyo magugustuhan. So ganun din po sa makina ng sasakyan. Pag wala po yan sa tono, aandar din naman po yan, kaya nga lang hindi nyo rin magugustuhan. Kasi mahirap i-start, umapalya, malakas sa gas, tapos mahinang humatak. Yan po ang mga mararamdaman nyo pag wala sa tono yung makina. Kasi guys, kailangan tama ang timpla ng hangin at saka ng fuel niyan, which is 14.7:1. Ang ibig sabihin po niyan, sa bawat gram ng fuel, kailangan matumbasan po yan ng 14.7 grams ng hangin. Tapos kailangan din po sakto yung timing kung kailan mag-i-spark yung spark plug. Medyo complicated lang po yung pakinggan, pero doon po sa mga professional mechanic, tunog pa lang po ng makina, alam na nila kung yan ay nakatono or hindi. So paano naman po ginagawa yung tuning or yung tune up? Alam nyo guys, late 80s nung matutuwa ko mag-drive at ma-curious dyan sa makina. At nung mga panahon na yon, napakahalaga po talaga na kahit papano may alam kayo sa pag-tune up. Kasi kung zero ang knowledge nyo sa pagtotono, every time na lang na mararamdaman yung hindi maganda ang andar ng makina, mapupunta po kayo sa talyer para magpatono. Pero kung matyaga kayo at inaral nyo kung paano itono yung makina, screwdriver lang at saka ilang mga lyabe, may totono nyo na yan at hindi nyo na kailangan pumunta sa talyer. Yung mga panahon na yon, ang mga makina ay mga dekarburador pa. Tapos from time to time, dumudumi po yan. Gawa ng nung mga panahon na yon ay hindi pa kagandahan ang gasolina, hindi rin kagandahan ang mga design ng makina. At pag nagbara po yung karburador, mapipilitan kayong kalasin at linisin yan. At syempre guys, pag yan ay nalinis nyo na, ikakabit nyo yan uli, itotono nyo po yan uli. Meron po yung pihitan para sa electronic choke, meron din po yung pihitan para sa idle speed at saka sa air ratio. Tapos sa mga makina po noon ay mayroon ding distributor na gumagamit ng contact point. So yan pong contact point, mechanical device po yan na nagbubukas sara every time na magpa-fire ang spark plug. At sa dalas ng pagbukas at pagsara niya, katagalan nasisira din po yan. Kailangan nyo ring palitan. May mga pagkakataon din po na kailangan nyo ring manually i-adjust ang posisyon ng distributor para makuha nyo yung magandang timing. Yung iba merong timing gun, ginagamit po nila yan para makita nila or ma-sure nila na sakto yung timing. Pero ngayon guys, malapit na pong ma-extinct yung mga makinang dekarburador. Actually, pag pumunta kayo ng mga kasa ngayon, wala na kayong makikitang carburetor type na engine. Puro mga naka-EFI na. Wala ka nang i-adjust na idle speed at saka air ratio kasi pinalitan na po yung carburetor ng mga selyadong fuel injector. Tapos guys, ang nagko-control na po dyan sa fuel injectors ay yung computer or yung ECU ng makina. At dahil po may mga sensor yan, mas accurate niya pong natitimpla yung fuel and air ratio. Kaya ang andar ng makina, mas pino, mas malakas, at mas matipid. Tapos guys, karamihan ng mga modern engines ngayon, wala na ring distributor na i-adjust mo manually. Mga coil on plug ignitions na po ang nakakabit. Hindi na rin po ordinaryong spark plug wire set ang ginagamit dyan. Kaya hindi na rin po ganun kasimple magpalit ng spark plug. Kasi dati guys, kung magpapalit ka ng spark plug, ihilahin mo lang po yung spark plug wire tapos tatanggalin mo na yung spark plug para mapalitan. Ngayon po yung mga coil on ignition plugs, mga nakaturnilyo po yan. Pero okay lang po kahit hindi na ganun kadaling magpalit ng spark plugs kasi pati ang mga spark plugs ngayon ay mas magaganda na rin. Noon po kasi ang mga spark plugs karaniwang copper lang ang center electrodes. At dahil yan pong copper ay hindi ganong katibay, nasa 15,000 to 20,000 kilometers lang po
ay napupundi na yan at kailangan ng palitan. Pero ngayon guys, meron na mga iridium na spark plugs at karaniwan yan na po ang mga nakakabit sa modern engines once na maglabas kayo ng brand yung sasakyan sa kasa. Yan pong iridium spark plugs ay umaabot ng mahigit 100,000 kilometers bago mapundi. Kaya kung bihira nyong gamitin yung bago nyong sasakyan, let's say mga 20,000 kilometers a year lang ang naidadrive nyo, mga 5 taon po bago kayo magpalit ng spark plugs. Dahil po dyan sa technology ng fuel injection, coil on plug ignition system, mga sensor sa makina na nakakonect sa ECU, pag pinanatili mong stock ang modern engine mo, ay wala ng tuning or tune up na gagawin dyan. Mga simpleng maintenance na lang po. Katulad ng paglilinis ng air filter every 5,000 kilometers or pagre-replace niyan every 20,000 kilometers. Cleaning ng throttle body every 100,000 kilometers. Tapos syempre yung pinakamahalaga, pag-change oil every 5,000 kilometers. Pag ordinary engine oil. Kaya guys, kung ang makina nyo ay nabibilang na dito sa mga modern engines, tapos nananatili namang stock yan at wala kayong nakikitang check engine light, tapos nagpunta kayo sa isang shop para magpa-change oil at inalok kayo doon ng itutune up ang makina nyo, tumanggi na po kayo kasi sa totoo lang, wala naman pong tune up na magaganap doon. Kasi guys, ang tuning sa modern engine ay hindi na ginagawa manually. Yan po ay ikinakabit na sa computer. Kung wala naman po kayong nakikitang check engine light sa dash, wala pong dapat galawin dyan sa makina nyo. Kasi guys, yung check engine light, lumalabas lang naman yan kapag mayroong problema ang makina or kung meron kayong pinalitan or in-upgrade. Katulad ng sa mga mahihilig magpalakas or magpatuli ng makina. Kapag meron po kayong i-modify, i-upgrade or gagalawin dyan sa makina para mas lumakas, masesense po yan ng ECU. Kaya kailangan nyo na po yung itono gamit ang computer. Pero syempre, pinapagawa lang po yan dun sa mga experts. Tuloy-tuloy po ang kwentuhan natin at saka knowledge sharing dito sa channel natin. Basta wag nyo lang pong kakalimutang mag-like. At doon naman po sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot nyo na po yan subscribe button pati na yung notification bell. So muli ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye bye!